Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. Meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip BBM Vlog. Ito ay kay BBM Vlog. Vlogger din to si BBM eh. Disaster Resilience. Alright, ito ay isang as remember those we love and lost. Let's also hold in our hearts the countryless Filipinos are striving to be rebuilt after severe tropical storm Christine. Ito ay we are with committed to reaching every family, restoring every home, and standing as alongside each community. Alright, ito po ay panayam ni pagtulong ni PBBM. Alright, nada further ado. Magandang araw sa ating lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Matinding pagsubok ang sinasapit ng marami sa ating mga kababayan dahil sa nagdadaang bagyo. Kaya't ngayong undas, bukod sa ating mga yumaong mahal sa buhay, ay isama na rin natin ang ating panalangin para sa mga biktima at nasalanta ng sakunang ito. Milyong-milyong individual at pamilya ang naaapektuhan ng nagdaang bagyo. Mahigit 100 ang naitalang namatay at may ilang pa ring nawawala at pinaghahanap pa. Bilyong-bilyong halaga naman ng agrikultura at infrastruktura ang napinsala. Ayan, at least may ginagawa ang ating Pangulong Marcos. Alright? 2 linggo na ang lumipas nang ginanap dito sa ating bansa ang Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction. Isang nagpapanahong pagtitipon para pag-usapan at solusyonan ang mga ganitong uri ng sakuna. Ayan, sa climate change na kasi, di ba? Talagang hindi na natin ma-predict. Dahil ingat na lang tayo. By 2030, ayan na Metro Manila ay lulubog na raw. Ayan ang prediction na tataas ang tubig. Na nararanasan di lamang dito sa Pilipinas, kundi ng buong mundo. Dahil Ayan, ng buong mundo na, di ba? Dapat lumikas na rin tayo sa matataas na lugar. ang panahon ay nagbabago na. Ang tag-init ay sobrang init. Ang tag-ulan, grabe naman ang ulan. Record-breaking rainfall, ika nga. Talagang extreme weather conditions. May mga lugar na hindi pa binabaha kahit kailan, pero lumulubog na ngayon sa maikli. Oo, lumulubog na ngayon. At pa sa dami ng tubig. At sa sobrang init na rin. Ang nakasaad sa Bible, tapos na tayo sa tubig. At tutukukin naman sa apoy. Ayan ang balita. At mabilis na panahon, tumataas kaagad ang tubig dahil sa bigat ng pagbuhos ng ulan. At ang mga dating mga flood control systems ay na-overwhelmed. Kung maalala ninyo ang Undoy, ang bumagsak na ulan dito sa Christine ay halos doble nung bumagsak ng Undoy. Kaya't na-overwhelm ang ating mga flood control. Ayan ang hindi alam ng iba. At mahirap ipaliwanag. Kala nila ating hindi gumagawa ang ating Pangulong Marcos. Naman, maraming pagbabago sa pagpaplano ng mga infrastruktura na pinapatayo natin, yun ang mga kailangan gawin. Ang mabilis na pagresponde sa mga nasalanta ay mananatiling prioridad natin. Kasama ang DSWD, DND, DPWH, DILG at iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Maaasahan ninyong pagtitibayin pa ang ating national at local disaster risk reduction at response. Bahagi na talaga ito ng pamumuhay natin. Itinuturing na high risk ang ating bansa sa epekto ng climate change. Kaya kailangan natin maging magaling sa larangan na ito. Disaster risk reduction, both the public. Ayan, kahit sino naman umupo na presidente ngayon, talagang kung gugustuhin ng Panginoon na wasakin ang mundo, wala tayong magagawa. Ng private sector para naman mabawasan ang mga napapahamak sa mga ganitong uri na sakuna. Mabuti naman, ngunit napuno kagad. Hindi na evacuation area ang pinaglalagyan ng mga tao, lalo na sa Naga City kung saan ako nakapunta. Kung saan saang building, yun na nga, City Hall nga ng Naga, puno na dahil doon na nila na yung mga evacuees. Ang naging problema sa people ay ang tagal bumaba. Natagalan tayo na makapasok hanggat nagkaroon tayo ng mga rubber boat. Dahil yung truck hindi pa kayo pumasok. Yung mga relief goods, pagdala ng mga tao sa evacuation center, ginawa na yung rubber boat ang ginamit natin. May mga nagre-react dahil daw kahit balwarte ng ating katunggali noong eleksyon ay pinupuntahan ko. Nandun ang bagyo. Oo nga, nandun ang bagyo saan wala naman direction. Hindi natin alam kung saan ang direction ng bagyo. Dapat
suportahan ni PBBM yan. Ang bagyo hindi nangingilala ng eleksyon. Kaya kung saan na may problema, kung saan ang nangangailangan ng tulong, doon tayo pupunta. Mga kababayan, hindi tayo titigil hanggat hindi pa nakakabangon ng lahat. Walang Bago ng bago no? Hindi nila alam ang direksyon ng bagyo. Kaya, salute ako dyan kay PBBM at sumusuporta pa rin kahit papano. ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naaapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang payapang undas po sa inyong lahat. Alright guys, ayan napakinggan at napanood po natin dito kay PBBM na gumagawa pa rin ng proyekto para sa disaster ng resilience. Alright? At maraming salamat in bagong Pilipinas No Effort and spared in building a future that's stronger and more united. Alright, maraming salamat sa panonood at pakinig dito kay Road Trip and peace out. Ingat kayong lahat, lalo na sa climate change natin sa panahong ito. At maraming binubuhos na ulan talaga ang mga bagyo na 6 pa raw ang bagyo na sunod-sunod na darating. Maraming salamat guys and peace out.